Nang lumuhod si Dark at hingin ang kamay ni Saraya, inakala niyang yun na ang pinakamasayang simula ng buhay nila. Ngunit isang simpleng pag-uusap tungkol sa magiging buhay mag-asawa ang unti-unting sumira sa lahat. Sa pagitan ng 8 taong pagmamahalan at isang panghabang buhay na desisyon, sapat ba ang pagmamahal kung pakiramdam niya siya lang ang kailangang magsakripisyo? Kapag ang relasyon ay puro bilang at hatian, may natitira pa bang pag-ibig? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Hanggang kailan ba kayo ni Dark, Saraya? Napatingin si Saraya sa nakatatandang kapatid niyang si Selena habang inaayos nito ang pinagbalatang mangga sa mesa. Kakadating lang ng ate niya kasama ang asawa at 2 anak para bumisita sa bahay ng mga magulang nila. Tahimik ang buong bahay kanina, ngunit nang dumating ang pamilya ng kanyang ate, biglang napuno ng tawanan at ingay ang sala. Ang mga pamangkin niya ay nagtatakbuhan habang ang bayaw niya naman ay nakikipagbiruan sa ama nila. Siya lang ang tahimik na nakaupo sa gilid, hinihintay na matapos ang pag-uusap. 8 years na, mahina nitong sagot habang nakangiti. Napailing si Salina bago sumandala sa sandalan ng upuan. 8 years na pala, parang kailan lang nung ipinakilala mo siya sa amin. Hindi ko nga akalain na aabot kayo ng ganyan katagal kasi pareho kayong sobrang tahimik at busy sa kanya-kanyang mga buhay. Akala ko nun walang mangyayari sa relasyon ninyo. Pareho kayong hindi marunong mag-handle ng relasyon sa isa't isa. Napangiti lang sa Saraya. Hindi yon ang unang beses na may nagsabing parang walang kulay ang relasyon nila ni Dark. Minsan nga ay naiisip din niya yon. Ano? Nakangising singit ng bayaw niyang si Marco habang lumalapit na may hawak na baso ng juice. Pinag-uusapan na naman ba yung pinaka-boring na couple? Hoy! Natatawang saway ni Selena. Totoo naman. Umupo si Marco sa tabi ng asawa. Hindi ko talaga maintindihan kayong dalawa. Si Dark parang walang emosyon. Ikaw naman, Saraya, parang nahihiyang huminga. Sana man lang isa sa inyo ang makulit para balance. Tingnan mo kami ng ate mo. Kung hindi ako maingay, baka puro katahimikan lang ang bahay namin. Tumawa ang lahat. Pati si Saraya ay napatawa rin. Hindi siya nasaktan sa sinabi nito. Sa totoo lang, alam niyang may punto ang bayaw niya. Pero masaya naman kami, mahina niyang depensa. Napatingin si Marco sa kanya at ngumiti. Hindi ko sinasabing hindi kayo masaya. Ang sinasabi ko lang, parang ewan. Wala kayong kwento. Wala kayong excitement. Hindi ba kayo nag-aaway? Hindi ba kayo nagsiselos? Hindi ba kayo nagtatalo kung saan kakain? Napailing si Saraya. Bihira kami mag-away, kuya. Sa 8 years namin, wala pa kaming napagtatalunan ng sobra. Parehong hindi sila confrontational ni Dark. Nang maging sila, alam nila pareho na hindi lang sa relasyon nila umiikot ang kanilang mga buhay. Hindi niya alam kung boring o mature lang talaga silang mag-isip. Kasi palagi silang nakakahanap ng way para mapag-isipan ng tama ang mga bagay-bagay. Kaya hindi sila katulad ng ibang couple na palaging nag-aaway. May salosan man, pinag-uusapan agad na parang sobrang simpleng bagay lang yon. Napabuntong hininga si Selena. Tinanong ka ba niya tungkol sa kasal? 8 years na kayo pwede na. Napatigil si Saraya. Hindi niya agad nasagot. Wala pa naman kasi sila sa usaping yon. Sorry, agad nitong sabi. Hindi ko dapat na itanong, pero syempre, maghihintay kami kasi 8 years na kayo Kapag lagpas 7 years na at wala pa ring singsing, dapat medyo mag-isip-isip ka na. Napag-uusapan ba ninyo? Hindi pa. Hindi na namin napag-uusapan. Napatingin sa kanya si Selena. Gusto mo pa bang magpakasal? Hindi agad siya nakasagot. Parang nakakahiyang aminin. Baka sabihin siya ang sobrang umaasang maikasal. Pero kung sasagutin niya yon, oo ang magiging sagot niya. Sobrang gusto ni Saraya na maikasal sa lalaking mamahalin at aalagaan siya. Noong bata pa siya, pangarap niyang magsuot ng puting gown. Palagi siyang abay sa mga kasal hanggang sa magdalaga.
Kaya palagi niyang nakikita ang sarili na ikakasal kahit noong wala pa siyang boyfriend noon. Gusto niya lang talagang maikasal. Pangarap niyang magkaroon ng maliit na bahay. Pangarap niyang tawaging asawa ang lalaking mahal. Pangarap niyang magkaroon ng mga anak. Okay lang naman, mahina niyang sabi. Masaya naman kami. Saka no pressure, mga bata pa lang naman kami. 8 years kami kasi 18 years old nang maging kami. 26 pa lang kami. Ate, siguro iniisip niya na marami pa kaming inaabot sa mga career namin. Hindi niya alam kung sino ang gusto niyang kumbinsihin. Ang ate niya ba? O ang sarili niya? Pero mas magandang yun na lang ang isipin ni Soraya kaysa mag-isip pa ng kung ano-ano. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagpaalam na si Soraya sa mga magulang. May dinner sila ni Dark, katulad ng ginagawa nila halos buwan-buwan. Habang nasa kwarto, binuksan niya ang aparador. Isa-isang dinaanan ng tingin ang mga damit. Hindi siya mahilig magbihis ng bongga. Hindi rin naman yon napapansin ni Dark. Kahit naka-t-shirt lang siya, sasabihin lang nitong okay. Kapag nga kunwari, nagpagupit o nagpapakulay siya ng buhok, minsan ilang araw bago pa mapansin. Sa pabango naman, bihira nitong mapuna. Ayaw niyang isiping walang pakialam si Dark sa mga bagay tungkol sa kanya. Ganon lang talaga si Dark. Tahimik, reserve at hindi expressive. At sa loob ng 8 taon, natutunan na niyang huwag umasa sa malalaking romantic gestures mula rito. Ano bang susuotin ko ngayon? Tanong ni Soraya sa sarili. Nagsuot siya ng simpleng cream na dress at inayos ang buhok. Humarap siya sa salamin at huminga ng malalim. Hindi siya yung tipo ng babaeng mapapalingon ang lahat. Simple lang naman siya. Tahimik at katulad ng relasyon nila. Habang naglalagay siya ng kaunting lipstick, naisip niyang baka tama ang sinabi ng bayaw niya. Kung pareho silang tahimik, paano nila malalaman ang iniisip ng isa't isa? Napailing si Soraya. Hindi, kilala ko si Dark. Hindi lang talaga siya palabiro. Hindi lang talaga siya mahilig magsalita. Mabuting tao si Dark. Hindi siya pinagbubuhatan ng kamay. Hindi siya niloko o sobrang higpit at seloso. Kailanman ay hindi siya pinagbawalan sa gusto niyang gawin. Hindi rin kailanman nagtaas ng boses. Marahil, hindi naman lahat ng pag-ibig ay kailangang maingay. Okay na ang sa kanila na tahimik at walang problema. Pagdating ni Soraya sa restaurant, nauna na roon si Dark. Nakatayo ito sa labas habang nakasilid ang isang kamay sa bulsa. Pagkakita sa kanya ay tumango lamang ito. Hi! Hi! Bati niya rin. Naglakad silang magkatabi papasok. Nag-order sila at nagsimula ng kumain nang dumating ang pagkain. Habang kumakain, paminsan-minsan lang silang nag-uusap. Kumusta ang trabaho? Tanong ni Dark. Okay lang naman, wala namang problema. Kahapon bumisita si ate saka pamilya niya sa amin. Medyo puyat nga ako kasi nagwentuhan kami. Matapos ang hapunan, inilapag ni Dark ang kubyertos. Napansin niyang kakaiba ang ekspresyon nito. Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga. Soraya! Napatingin siya rito. May inilabas itong maliit na kahon mula sa bulsa. Unti-unti yung binuksan ni Dark. Isang engagement ring ang naroon. Napatingin agad siya rito. Dark, will you marry me? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o kung si Dark ba talaga ang nasa harap niya. Dark, napangiti ito ng kaunti. Kung gusto mo sana, 8 years na tayo. Wala naman akong ibang makitang kasama sa future kundi ikaw. So, will you marry me? Biglang uminit ang mga mata niya. Hindi niya namalayan, umiiyak na pala siya. Lahat ng pangarap na inakala niyang inilibing na niya ay tila isa-isang umaahon mula sa kailaliman ng puso niya. Oo, umiiyak niyang sagot. Oo, gusto kitang pakasalan. Maingat na isinuot ni Dark ang singsing sa daliri niya. Sa wakas, mangyayari na rin ang pangarap niya. Ikakasal na siya sa taong pinapahalagahan ng kanyang puso. Gabing-gabi na nang nakauwi siya. Pagpasok sa kwarto, agad niyang inilapag ang kanyang bag sa kama.
Tahimik niyang itinaas ang kaliwang kamay at napangiti. Ikakasal na ba talaga ako? Kumikinang ang engagement ring sa ilalim ng ilaw. Paulit-ulit niya yung pinagmasdan, hinaplos at inikot. Ngunit habang tumatagal, unti-unting naglaho ang malawak niyang ngiti. Napalitan yon ng isang mabigat na katahimikan. Handa na ba kami? San kami titira? Kahit isang beses, wala pa kaming napag-uusapan tungkol sa future namin. Hindi nila napag-uusapan ang mga ganoong bagay. Hindi nila napag-uusapan kung paano ba talaga maging mag-asawa. Sa loob ng 8 taon, naglakad lang sila ng magkasabay. Pero hindi nila kailanman tinanong kung pareho ba talaga sila ng direksyong tinatahak. Napatingin siyang muli sa kumikislap na singsing sa kanyang daliri. Kanina lamang pakiramdam niya yon ang sagot sa lahat ng hinihintay niya. Ngayon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Isang araw, nagkita sina Soraya at Dark sa pickleball court. Wala silang pasok ng araw na yon. Kaya napag-usapan nila na mag-unwind at maglaro malapit sa court sa building kung saan siya nagtatrabaho. Ready? Tanong ni Dark habang iniikot ang paddle sa kamay. Tumango naman si Soraya. Oo, matagal na rin tayong hindi nakakalaro. Mga 2 buwan na yata. Makakabawi rin. Natalo mo ako last time. Napangiti si Soraya at nagsimula ng maglaro. Kung hindi dinner date, naglalaro na lang sila ng badminton o kahit na anong sports. Okay na yon sa kanya na may activity silang ginagawa kaysa mag-usap. Kasi kahit gustuhin niya, hindi talaga sila masyadong vocal sa isa't isa. Gayunpaman, gusto na yung baguhin ni Soraya. Mahigit 1 oras silang naglaro ng pickleball, nagbibiruan at nag-aasaran ng kaunti. Paminsan-minsan ay nagtatawanan kapag maling palo ang ginagawa nila. At sa mga sandaling yon, naisip ni Soraya kung bakit umabot sila ng 8 taon. Magaan silang magkasama, walang pressure o drama sa pagitan nilang dalawa. Pero habang pinagmamasdan niya si Dark na seryosong pinupunasan ang pawis sa leeg gamit ang maliit na tuwalya, muli niyang naalala ang sinabi ng ate niya. Dark? Oh, tanong nito habang hinihingal. Wala tayong gaanong pinag-awayan na malala for the past 8 years, ano? Tumango naman si Dark. Wala namang reason para mag-away tayo. Saka hindi ka naman petty na klase ng babae na nagsisimula talaga ng away. Kaya nga nagustuhan kita eh. Umupo sila sa isang bench sa gilid ng court. May ilang grupo pang naglalaro habang ang iba naman ay nagpapahinga na rin. Binuksan ni Dark ang bote ng tubig. Inom ka, Soraya. Salamat. Tumikhim si Soraya pagkatapos uminom. Nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya sanay magsimula ng mabibigat na usapan. Mas lalo na kung si Dark ang kausap. Pero kung hindi ngayon, kailan pa? Dark? Muli itong lumingon sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa atin? Huminga muna ng malalim si Soraya. Ayoko lang kasing magkaroon tayo ng misunderstanding kapag kasal na tayo. Gusto kong malinaw na agad kung ano ang magiging buhay natin. Feeling ko kasi ngayon lang talaga tayo nagsisimulang pag-usapan ng future natin. Ayokong may mga inaakala lang tayo tungkol sa isa't isa. Mas gusto kong alam natin kung saan tayo pareho papunta. Marahang tumango si Dark at mataman siyang tiningnan. Wala namang problema. Ano ba ang gusto mong linawin? Saglit siyang nag-isip. Sa mga plans natin for future, let's say sa finances muna. Paano natin hahatiin ang gastusin? Diretsyong sumagot si Dark. 50-50, gaya pa rin ng dati. Napakurap bigla si Soraya. Medyo naggulat siya na 50-50 ang hatian nila. Hindi naman siya madamot. Minsan may ganoon silang setup kapag mga dates. Gayunpaman, parang ibang usapan na kung kasal na sila. Kasi ang parents niya, hindi naman ganoon na 50-50. Pati ang kapatid niya, ang bayaw niya ang nagpo-provide. Hindi niya inaasahan na si Dark ang gagastos sa lahat kapag kasal na sila. Magkakaroon naman din sa Soraya ng ambag pagdating sa finance. Pero inaasahan niya kasi na mas malaki ang share nito. Lalo pa at malaki ang magbabago sa buhay nila once na nabuntis na siya at nagkaroon na ng mga anak. Okay lang naman yun sa'yo, hindi ba?
Tanong pa ni Dark. Tumango na lang si Saraya at tipid na ngumiti. Oo. Okay lang naman. Tumayo na ang kanyang boyfriend at tiningnan siya. Halika na, mag-shower na tayo. Hindi na niya mapagpatuloy ang usapan kahit gustong-gusto niya. Pakiramdam kasi ni Saraya, fix na ang gustong mangyari ni Dark. Subalit lumipas ang mga araw, hindi talaga niya mapigilang hindi buksan. Isang gabi, nakahiga si Saraya sa kama ni Dark habang nakatingin sa puting kisame. Ilang minuto na silang walang imik matapos ang isa na namang gabi na katulad ng marami nilang naging gabi sa loob ng 8 taon. Luminga siya kay Dark, nakahiga rin ito sa tabi niya. Nakapikit at nagpapahinga pagkatapos ng ginawa nila. Huminga siya ng malalim. Dark, 8 years na tayong gumagamit ng protection. Hindi naman tayo nagmamadaling magkaanak. Pero syempre, kapag kasal na tayo, posible na. Sandali siyang natahimik. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Lalo na kung kapag nag-uusap sila sa future plans nila. Kung hindi na-dismiss si Saraya, parang puro gusto ni Dark ang dapat lang na mangyari. Kapag nabuntis ako, tapos hindi ako makapagtrabaho, anong magiging setup natin nun? Para kasing hindi maganda na 50-50 tayo kapag ganun. Hindi agad sumagot ang kanyang boyfriend. Iniisip na si Raya na baka pinag-iisipan nito ang isasagot. Umaasa siyang ganoon nga. Ngunit nang magsalita ito, medyo nadismaya na talaga siya. Bakit naman hindi magiging maganda ang 50-50 na setup? Fair pa rin naman yun. Saka yung pagbubuntis na sinasabi mo. Normal lang naman yan sa babae, hindi ba? Napakurap si Saraya. Ha? Normal naman ang pagbubuntis. Maraming buntis ang nagtatrabaho. Nagli-leave na lang kapag manganganak na. It doesn't mean na kailangan tumigil sa pagtatrabaho. Hindi naman dahilan ng pagbubuntis para tumigil sa pagko-contribute. Parang may kung anong dahan-dahang lumubog sa sikmura ni Saraya. Sa sobrang hindi makapaniwala, halos wala na siyang masabi. Kahit halimbawa mahirap ang pagbubuntis ko, pipilitin mo pa rin akong mag-work? Dark, medyo takot akong magbuntis pero willing ako kasi gusto kong magkaroon ng anak. Hindi naman kasi biro ang panganganak. Saka hindi naman doon natatapos eh. Aalagaan pang anak natin. Gusto kong mag-alaga sa baby. Napabuntong hininga si Dark. Pwedeng kumuha tayo ng yaya. Then mag-work tayo para 50-50 pa rin ang setup natin. And Saraya, huwag naman agad isipin ang worst case scenario. Gusto ko lang naman maging handa. Medyo nagtatampo niyang sabi dahil parang siya pa ang mali sa mga sinasabi niya. Pero nagpatuloy si Dark sa pag-iit ng mga gusto nito na mangyari. Normal lang ang pregnancy. Kaya nga maraming babae ang nagtatrabaho hanggang malapit ng mga anak. Kaya huwag mo namang gawing excuse yun para magbago ang system ng pagsasama natin. Parang may malamig na bagay na dumampi sa puso ni Saraya. Kailan pa naging excuse ang mga planong gusto niya? Tahimik siyang napatingin sa sarili niyang mga kamay. Hindi niya napansin, mahigpit na pala ang pagkakahawak niya sa kumot. Hindi siya nakapagsalita kasi pakiramdam niya mauuwi lang sa away ang lahat. Ang ibig kong sabihin, kaya naman ng karamihan. Dagdag pa ni Dark. Saka na natin isipin, wala pa naman tayo dyan. Asikasuhin muna siguro natin ang mga kailangan sa kasal. Napakalayo pa niyan. Kaya wag mo munang problemahin. Wag mo masyadong isipin ang mga bagay na hindi pa natin makokontrol. Sa unang tingin, parang tama naman ang sinabi ni Dark. Hindi nga nila makokontrol ang lahat. Pero hindi yon ang tanong niya. Hindi niya itinatanong kung makokontrol ba nila. Ang gusto niyang malaman ay kapag dumating ang araw na hindi niya kayanin, sasaluhin ba siya nito? San ka pupunta? Tanong ni Dark nang tumayo siya. Maliligo lang. Magbababad ako sa bathtub. Sagot na lang ni Saraya at dire-diretsong pumunta sa loob ng banyo. Habang nagpupuno ng tubig, napatulala na lang siya. Tahimik niyang naisip ang iba't ibang mukha ng pagbubuntis na nakikita niya sa mga kakilala. May pinsan siyang halos 9 na buwang nakaratay dahil sa komplikasyon. May katrabaho siyang ilang beses na naospital. May kapitbahay silang kinailangang huminto muna sa trabaho dahil sa payo ng doktor. Hindi pare-pareho ang katawan ng babae. Hindi pare-pareho ang pagbubuntis.
At bigla niyang naisip, paano kung siya ang mapasama sa mga hindi pinalad? Paano kung kailangan niyang mamili sa pagitan ng trabaho at kaligtasan ng anak? Paano kung hindi siya makapagbigay ng kalahati ng lahat ng gastusin? Ano ang mangyayari sa 50-50 na gusto ni Dark? Mahina niyang tanong sa sarili at lumusong na sa bathtub. Umupo siya roon at niyakap ang mga tuhod. Tahimik ba siyang sasabihan na hindi sapat ang ambag niya? O baka hindi niya lang talaga alam ang sagot dahil hindi man lang nila yon na pag-uusapan. Napatingin siya kay Dark nang pumasok ito sa banyo. Lumusong din ito sa bathtub at pumuesto sa likod niya. Parang ang tahimik mo, saad ni Dark at hinalikan ang kanyang balikat. Nag-iisip lang, huwag ka nang mag-overthink, saad ng kanyang boyfriend. Napangiti na lang siya ng tipid. Kung dati, sapat na ang ganong pangungusap para kumalma siya. Ngayon, pakiramdam niya, lalo lamang dumami ang mga tanong. Mahal siya ni Dark. Hindi niya yun kina-question. Pero maiiba ba ang pagmamahal kapag may responsibilidad na? Maiiba ba kapag may batang umaasa sa kanila? Maiiba ba kapag kailangan ng may sumalo sa isa? Dahil hindi na naman nila napag-usapan ng maayos, nanatili na lang na ganoon ang lahat. Gayunpaman, abala na rin sila sa paunti-unting pag-aasikaso ng kanilang kasal. At kapag may oras, kinukuha na nila ang pagkakataon para makapag-date. Isang araw, napatigil si Saraya sa harap ng malaking salamin ng indoor playground sa mall. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nagsisitakbuhan ang mga bata habang naghahabulan sa makukulay na slide at ball pit. May isang batang babae na paulit-ulit na tumatawa habang kinikilala ang ama nito na kunwaring hindi ito maabutan. Sa isang sulok naman, may isang ina na marahang pinapahira ng pawis ang noo ng anak, nakagagaling lang sa pag-akyat sa rope bridge. Punong-puno ng ingay ang lugar, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Saraya. Sa halip na maingayan, nakaramdam siya ng init sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Tingnan mo, mahina niyang sabi habang nakangiti. Ang cute nila, napalingon si Dark. Saan? Sinundan nito ang kanyang tingin. Oo, sobrang saya nilang tingnan. Makukulit. Tahimik silang nanood ng ilang sandali. Napansin ni Saraya ang isang batang nadapa. Hindi pa man ito tuluyang umiiyak, agad na lumapit ang ina nito. Marahang pinunasan ang tuhod at kinarga. Maya-maya'y lumapit din ang ama. Kinaliti ang bata hanggang sa matawa itong muli. Hindi niya namalayan, napapangiti na pala siya. Nasisihan si Saraya na pagmasdan ang mga magulang. Parang natural lang sa mga ito ang pagsalo sa isa't isa. Walang nag-uusap kung kaninong responsibilidad ang umalalay. Dark, kapag nagkaroon tayo ng anak, ano sa tingin mo ang magiging setup natin? Bahagyang kumunot ang noo nito. Anong setup? Sa pag-aalaga, napangiti si Saraya ng bahagya. Halimbawa, sino ang magpapakain? Sino ang magpapaligo? Sino ang gigising kapag umiiyak sa gabi? Sino ang magdadala sa check-up? Sino ang mag-aasikaso kapag may sakit? Tahimik na tumingin si Dark sa mga batang naglalaro bago muling nagsalita. Siyempre, ikaw na yan. Kasi ikaw naman ang babae at ikaw naman ang nanay. Kapag hindi aalagaan ng yaya, pagkatapos ng trabaho o kapag lumalabas tayo, ikaw ang mas inaasahan kong mag-alaga. Napakurap agad si Saraya sa sinabi nito. Ako lang? Hindi ba pwedeng pareho tayo? Bakit pa? Babae ka, saka nanay ka. Nasa nature ninyo na yon bilang ina na mag-alaga ng mga bata. Mas magaling naman ang mga babae sa ganyan. Naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya na kasi nagugustuhan ang mga sinasabi nito. Hindi lang talaga maisatinig ni Saraya. Paano kung gusto kong magpahinga? Mahinang tanong niya pa. Di magpapahinga ka pagkatapos, ikaw ulit. Napakurap siya. Dark, hindi ba dapat pareho? Hindi pwedeng ako lang. 50-50 ang gusto mo sa samahan nating dalawa. So dapat fair din tayo sa pag-aalaga sa bata. Napabuntong hininga ito. Saraya, wag na natin gawing komplikado. Hindi niya alam kung bakit tila pa ulit-ulit na niyang naririnig ang linyang yon. Tuwing may seryoso siyang tanong,
laging komplikado agad. Siya itong nag-overthink na parang mali, na hindi niya dapat iniisip kasi malayo naman. Curious lang ako, saad ni Soraya. Babae ang mas magaling mag-alaga ng anak. Ganun naman talaga. Napakagat siya sa labi. Tayong dalawang magiging magulang, dapat mag-alaga ka rin. Kaya pareho tayong may responsibilidad. Napatingin sa kanya si Dark. Ako ang provider. Ako ang lalaki. Pero pareho naman tayo magtatrabaho gaya ng gusto mo. Pareho rin tayong mag-aambag. Ikaw na nga ang nagsabi na 50-50. So technically, magiging provider din ako. Kaya di ba dapat 50-50 rin tayo sa ibang bagay? Hindi lang sa financial? Kasi kung iisipin, luging-lugi na nga siya. Siya ang magbubuntis, tapos ganun pa rin ang setup na gusto ng kanyang magiging asawa. Pero hindi niya na masabi talaga. Huminga ng malalim si Dark. Alam mo, wag na nating pagtalunan ng mga ganyang bagay. Saka na lang natin isipin kapag nandyan na. Wala pa naman eh. So, kalmahan muna natin, okay? Gusto niyang sabihin paano siya kakalma kung gano'n na nga ang mga gusto nitong mangyari. Yun na nga ang problema ni Soraya. Wala pa sila roon, pero pinoproblema niya na. Kasi hindi niya nagugustuhan ang mga sinasabi ni Dark. Gayunpaman, katulad ang naging resulta ng ilang pag-uusap nila sa bagay na yon, kinimkim na lang ulit niya ang mga saloobin. Pakiramdam kasi ni Soraya, paulit-ulit lang sila, pero hindi naman talaga siya napapakinggan. Soraya! Napangiti si Soraya nang makita ang matalik niyang kaibigan na si Maylene. Agad siyang niyakap nito na parang ilang buwan silang hindi nagkita. Kahit 2 linggo pa lamang ang nakakalipas mula noong huli silang nagkape. Sa lahat ng tao, si Maylene ang isa sa iilang tao na kaya niyang kausapin nang walang takot na mahusgahan. Hindi man siya palasalita, alam nitong basahin ang mga katahimikan niya. Buti naman, napadaan ka, masayang sabi ni Maylene. Akala ko hindi ka na matutuloy kasi sabi mo marami kang ginagawa. Halika sa loob, gumawa ko ng iced coffee. May cake din ako. Kaya lang, natira pa ng birthday ni Kuya. Okay lang ba? Napangiti si Soraya. Okay lang. Salamat. Pasensya na rin. Gusto ko lang talagang dumaan dito kasi gusto ko ng kausap. Pagkatapos kasi ng pag-uusap nila ni Dark, ang bigat na talaga ng kalooban ni Soraya. Palagi niyang iniisip ang mga sinabi ng kanyang mapapangasawa. Lahat ng pananabik niya sa kasal, parang unti-unting nauubos sa bawat araw na nalalaman niya ang mga plano nito kapag naikasal na sila. Hindi kasi yon ang ini-imagine niyang buhay may asawa. Pagpasok niya sa sala ay may isang pamilyar na boses ng lalaki na agad niyang narinig. Oh, dumating na palang ikakasal na manika. Napapikit siya sandali. Kilalang kilala na niya ang boses na yon. Si Leandro, ang mapang-asar na kuya ni Maylene. Nakaupo ito sa sofa habang may hawak na tablet. Hindi man lang inalis ang tingin sa screen, ngunit halatang nakangisi. Napabuntong hininga si Soraya. Hello Ren, kahit hindi ka nag-hello. Napatawa si Leandro. Aba, sumasagot. Hindi ka na mahiyain, Soraya. Napailing na lang siya. Wala ako sa mood makipagbiruan, Leandro. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Ang tanda mo na mapang-asar ka pa rin. Dapat kasi mag-asawa ka na rin. 30 ka na kaya? Iyo, wala pang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Makayuto, daring-dari ka talaga sa akin oh. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Soraya. Porke kakasal ka na. Ganun na sila simula pa noong high school. Kapag dumadalaw siya sa bahay ni na Maylene para gumawa ng project o mag-review, lagi siyang aasarin ng binata. Walang palya yon. Close din naman kasi ang mga magulang nila. Halos magkababata na talaga silang lahat. Yun nga lang, hindi nito maasar ang ate niya noon, pati na rin si Maylene na parang dragon magalit. Kaya siya ang paboritong asarin. Lagi itong nayayamot kapag tahimik siya, kaya madalas siyang pikunin. Ano? Nakangising tanong ni Leandro. Kailan ang kasal? Abay ako ah. Sumagot agad si Soraya. Sorry, hindi invited ang mga pangit. Malakas na tumawa si Leandro habang nakatitig sa kanya. Eh di dapat, wala ka ron. Naiinis niyang nilingon ang binata. Hindi niya na ito napigilang kurutin sa braso. Nang magawa niya yon,
Napapikit ang kuya ng best friend niya. Pero nangingiti pa rin at halatang aliw na aliw. Kasi napik ko na naman siya ng ganoon. Para bang pleasure para kay Leandro na mainis na lang siya palagi. Inawat na sila ni Maylene. "Wag mo ngang asarin kuya. 30 ka na pero yung ugali mo talaga. Akala mo pang 10 years old." Painosente pa si Leandro. "Hindi ako nangaasar. Pikon lang talaga tong best friend mo." Makalipas ang ilang minuto, nasa terrace na silang dalawa ni Maylene. May 2 baso ng iced coffee sa maliit na mesa at 2 platito ng cake. Si Leandro, nasa tabi-tabi lang ng terrace. Alam niyang nakikinig ito sa usapan. Noon pa man, tsismoso na talaga si Leandro. Wala namang nagbago. "Ano ba ang gusto mong sabihin? Bakit ka napadaan dito?" Tanong ni Maylene pagkatapos humigop ng kape. Napayuko siya ng kaunti. "Hindi ko alam kung normal lang ba tong nararamdaman ko. Simula nang mag-propose sa akin si Dark, natatakot na talaga ako." Hindi agad nakapagsalita si Maylene. Hinayaan lang siyang magpatuloy kahit halata ang pagtataka. "Akala ko kasi," mahina niyang sabi. "Kapag engaged ka na, mas lalo kang ma-excite. Saka 8 years naging kami. So malaking bagay na may nilagay na siyang singsing sa daliri ko. Ibig sabihin, sa akin niya iniisip ang future niya. Kaya lang medyo natatakot ako sa future na gusto niya para sa pamilyang bubuuin namin." Napatitig siya kay Maylene. Ayaw niya na sanang sabihin sa iba ang nararamdaman niya. Kaya lang, nahihirapan na rin kasi siyang kimkimin. May gusto na siyang pagsabihan para kahit papaano ay lumuwag ang puso at utak niya sa lahat ng yon. "Ano ba ang pinag-usapan niyo? Bakit ganyan ang nararamdaman mo?" Huminga ng malalim si Soraya. "Napag-usapan na namin yung tungkol sa future. Parang ngayon ko lang siya nakikilala. Ewan ko, alam mo namang for the past 8 years, hindi kami vocal sa mga nararamdaman namin or wala kaming pinagtalunan na sobra." Napakunot ang noo nito. Which is nakakapagtaka. 8 years na kayo. Nagulat nga ako, tumagal kayo eh. Napanguso si Soraya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Parang bigla niyang narinig ang sinasabi ng kanyang ate. Walang kahit anong malalang away o issue na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, para sa ibang tao ay hindi pa rin ideal na relasyon ang mayroon sa kanila ni Dark. Dati kasi, tuloy muli ni Soraya. Hindi namin pinag-uusapan ng mga seryosong bagay. Kumakain lang kami, nagdi-date, nanonood, nagbabakasyon. Masaya naman. Akala ko okay na yon. Pero ngayong engaged na kami, sakalang namin na pag-uusapan lahat. Napakiramdam ko, sumasabog sa akin lahat. Na parang nataengga kami sa loob ng 8 taon na yon. At ngayong may balak na kaming mag-settle, biglang parang boom! Ngayon ko palang siya nakikilala. Tipong laglag lagi ang pangako kapag may mga bagay at ugali na siyang nagbubukas sa akin. Sa dami niyang sinabi, bigla siyang napatigil nang marinig ang tawa ng isang lalaki sa likod. Napalingon agad si Soraya kay Leandro na tumitikhim at ibinalik ang mga mata sa pagbabasa ng libro. "Kuya, dun ka nga. Ano bang ginagawa mo rito?" Naiinis na tanong ni Maylene. "Nag-uusap kami ng maayos dito. Ang tsismoso mo talaga. Doktor ka pa sa lagay na yan ha?" Umismid naman si Leandro. "Nagbabasa ako rito. Natatawa lang ako sa binabasa ko." "Tungkol sa science yung binabasa mo, tumatawa ka? Tinatawanan mong kaibigan ko. Kaya napipikon sa'yo eh." Giit pa ni Maylene. Hinawakan niya ang braso nito. "Hayaan mo na yung kapatid mo. Sa sobrang talino, hindi na kinakain ng tornilyo ang utak. Kumalas dun sa may bandang pinakamatino." Muli na namang natawa si Leandro habang nakatingin sa librong binabasa nito. Napairap na lang si Soraya. Sa araw ng kasal niya, ibaban niya talaga si Leandro. Hindi niya ito iimbitahan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ni Maylene. Hindi na inintindi si Leandro sa kabilang sulok. Unti-unti niyang ikinuwento ang mga usapan nila ni Dark. Tahimik na nakikinig si Maylene, pati na rin ang maligno sa likod nila. "May napansin din ako," sabi pa ni Soraya. "Ngayon ko lang talaga napansin. Okay naman sa akin na lagi kaming pantay. Na 50-50 kami. Walang problema.
Nung una akala ko practical lang. Kapag nagde-date kami, okay lang nahati kami. Pero sa pag-aasawa na yon, gusto niya fair kami. Gusto niya nahati kami. Pero inaasahan niya na sa finances lang yon, na kapag nabuntis ng anak, nag-alaga ng bata, walang bilang yon sa hatian namin. At inaasahan niyang ako ang gagawa ng lahat ng yon. Anong tingin niya sa akin? May superpower. Nag-usap lang sila ng nag-usap tungkol doon. Kahit paano, gumaan ang loob niya. Nailabas niya ang lahat ng sama ng loob. Bandang 9:00 ng gabi ay nagpaalam na siya. Kailangan niya na rin kasing makauwi. "Hatid na kita," sambit ni Leandro. Hindi pa siya nakakatanggi ay kinuha na ni Leandro ang susi ng sasakyan nito. "Wag na, aasarin mo lang ako eh. Magbubuk na lang ako ng sasakyan." Mahina itong tumawa. "Hindi naman, sa kagabi na. Ihahatid na kita kaysa mag-book ka pa ng masasakyan mo." Wala siyang nagawa kundi magpahatid na kay Leandro. Tahimik ang biyahe. Tama nga ito, hindi na gaanong ng asar. Pero si Leandro hindi makatiis magsalita kapag nasa paligid siya. Hindi ka masaya?" Napatingin siya rito. "Ha? Saan naman?" "Sa relasyon ninyong dalawa ni Dark. Kasi nag-aalala ka ng ganyan." Huminga siya ng malalim. "Natatakot lang ako. Nakikichismis ka kanina. Ikaw yung maligno sa likod namin. Alam kong alam ang nararamdaman ko ngayon." Ngumuso si Leandro at saglit na lumingon sa kanya. "Kapag iniisip mo ang kasal, mas naging ibabaw bang excitement o ang pagod?" Parang may kung anong tumama sa dibdib niya. Hindi niya alam ang isasagot at hindi niya alam kung bakit ganon. Dahil siguro hindi niya rin maamin sa sarili ang totoo. Pagod, bigat at takot ang nararamdaman niya. Natatakpan na ang anumang kilig, saya at pananabik. Napabuntong hininga si Leandro. "Hindi kita sasabihan na hiwalayan mo yung mapapangasawa mo ngayon. Hindi rin kita sasabihang ituloy mo kasi buhay mo naman yan. Pero Saraya, piliin mo kung saan ka magiging masaya. Kung hindi ka masaya sa isang desisyon o pakiramdam mo kailangan mong pilitin ang sarili mo para lang magkasya sa buhay na gusto ng iba, bakit mo pipilitin? Maikli ang buhay, Saraya. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa buhay na hindi ka masaya. Tandaan mo yan, Marahan na lang siyang tumango. Seryoso ang usapan nila. Kaso, biglang umisi ang maligno na kuya ni Maylin. Napairap siya at natawa. Natawa na lang din si Leandro. "Isip ng mabuti Magpapakasal ka. Kung saan masaya, dun ka. Ayoko makita kang iiyak-iyak kasi nagsisisi ka." Paalala na naman ng binata. Oo na. Kinabukasan ng umaga, habang nasa opisina si Saraya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa landlord ng apartment na inuupahan niya malapit sa trabaho. "Good morning, Saraya." "Good morning din po." Bati niya pabalik. "Bakit po kayo napatawag? May problema po ba?" "Pasensya na sa abala. Pero nagkaroon ng major plumbing problem sa second floor. Pumutok ang isang lumang tubo at umabot ang tubig sa ilang unit. Kailangan kasi naming ipaayos agad dahil hindi naligtas gamitin ang linya ng tubig. Baka pwede muna kayong lumipat ng ilang araw habang ginagawa ang repairs." Natigilan si Saraya at umayos ng tayo pagkatapos ma-print ang paperworks niya. "Gaano po katagal?" "Mga 1 linggo siguro. Baka umabot ng 10 araw kung may kailangang palitan pa. Hindi muna namin maipapagamit ang banyo at kusina habang inaayos." Naglakad na siya sa cubicle niya at umupo. Sige po, naiintindihan ko naman." Pagkababa niya ng tawag ay napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung saan siya pansamantalang titira. Ang bahay ng mga magulang niya ay halos 2 oras ang biyahe mula sa opisina. Nakakapagod sa biyahe. Habang iniisip niya yon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanya si Dark. "Hello?" Tanong niya pagkasagot dito. "Nasa lunch break ka?" Hindi pa. Hindi ako nag-lunch. Dinner na lang tayo mamaya. May tinatapos pa ako eh. Busy kami rito sa office." Sagot naman ni Saraya. Habang kausap si Dark, bigla niyang naalala ang sinabi ng landlord. Kaya ikinuwento niya ang nangyari sa apartment.
Tahimik naman na nakinig si Dark hanggang sa muli itong nagsalita. If that's the case, then dito ka muna. Sabi ni Dark. Dito ka muna sa bahay ko. Sayang din kung uuwi ka pa sa inyo araw-araw. Mas malapit dito. Yun na nga ang gusto niyang mangyari. Kaya kinagabihan, dumaan muna siya sa bahay ng mga magulang niya. Naabutan niyang nanonood ng balita ang ama, habang ang ina naman ay nagbabalat ng prutas sa dining table. Ma? Tawag ni Saraya. May aayusin sa tinutuluyan ko, kaya hindi muna ako pwede ron. Kung dito naman ako uuwi, mapapagod ako sa biyahe. Kaya sinabi ni Dark na doon muna ako tumuloy sa kanya habang inaayos. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang ama niya ang unang nagsalita. Komportable ka ba ron? Tumango agad si Saraya. Oo naman po. Natawa ang mama niya. Bakit mo naman tinatanong ng ganyan ang anak mo? Mukhang okay lang naman since magpapakasal na yung dalawa. Tinitigan niya ang mga magulang. Mukhang okay naman ang mga ito. Yun na nga ang habol niya. Makipag-live-in muna kahit ilang buwan lang. Gusto niya lang din kasing masubukan. Hindi naman kasi siya ganoon. Tutol si Saraya sa ganoong setup. Naniniwala siyang kasal muna bago live-in. Para kasing walang sariling space at buhay kapag ganoon. Pero ngayong sobrang daming doubts niya kay Dark, pakiramdam niya, kailangan niya yon. Na baka katulad ng sinasabi ng iba, mas makikilala lang ang partner kapag nakasama niya sa isang bubong. Total, naibigay niya na rin naman ang sarili rito 3 years ago. Sige na, bahala ka na sa buhay mo. Total, ikakasal na naman kayo. Sambit pa ng ama niya. Napangiti siya kaagad. Thank you po, Papa. Ilang gamit lamang ang dinala niya nang makarating siya sa bahay ni Dark. Tinulungan siya nitong ipasok ang mga yon. Dahil magkasama na, iisang kwarto na rin sila matutulog. Hindi niya alam kung bakit parang kahit papaano ay excited siya. Hindi naman bago na nandoon siya. Madalas din siyang mag-sleep over sa bahay ni Dark. Pero marahil iba na kasi talaga kapag ganoong setup na. Parang buhay mag-asawa na talaga. Habang nag-aayos ng mga gamit, napatingin siya sa paligid. May future naman na nakalaan para sa kanila ni Dark. May sarili itong bahay at doon sila titira. Kaya lang sobrang dami pa talagang doubts sa kanya na pakiramdam ni Saraya ay hindi tama. Kasi 8 years silang magkasintahan, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon. Lumipas ang unang araw ng maayos. Pareho silang maagang umalis para sa trabaho. Sabay silang nag-almusal sa bahay. Pagkatapos ay umuwi rin ng halos magkasabay. Simple, tahimik, at katulad ng nakasanayan nila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may maliit siyang napapansin na medyo inaayawan niya talaga. Nagugulat pa siya na ngayon niya lang din talaga nalalaman. Siguro dahil mas madalas naman talagang sa labas sila mag-date at magsama. Habang nag-aalmusal sila, natapos ng kumain si Dark at tumayo. Mauna na ako. Linisin mo tong bahay ah. Iniwan nito ang plato sa mesa. Diretso itong pumasok sa kwarto. Tahimik na napatingin si Saraya sa mesa. Medyo nag-alangan siya. Lalo pa at sa bahay nila, kahit may mga kasambahay sila. Sanay silang dalhin ang pinagkainan sa lababo pagkatapos. Noong nag-sleepover naman siya sa bahay ni Dark, kumikilo siya roon. Pero ngayong ilang linggo na siya, nakikita niya na agad na medyo tamad talaga ito. Napakagatlabi si Saraya at nagpatuloy na lang kumain. Nag-overthink na naman ako. Kaso, kinagabihan, pagkatapos maghapunan, ganun ulit ang nangyari. Tumayo si Dark at hindi man lang nagligpit ng pinagkainan. Maliligo muna ako. Saad ni Dark. Napatingin siya rito saglit. Sige. Habang tumatagal siya roon, mas napapansin niyang tamad at balahura talaga sa gamit ang mapapangasawa niya. Kalilinis niya lang, pero nakakagawa ito ng paraan para magkalat. Tahimik na lang niya minsan nililinis. Kapag kasi gustong malinis ni Dark, nagpapalinis ito ng bahay at nagpapabayad. Pero dahil nandoon si Saraya, inaasahan nito na siya ang maglilinis. Wala akong kapatid na lalaki. Gusto kong isipin na nature talaga yon ng mga lalaki. Katulad ng kung paanong sinasabi niya sa akin palagi na nature ko bilang babae na magbuntis, manganak,
at mag-alaga ng mga bata. Wala rin kasi akong kapatid na lalaki. Pero bakit naman si Papa? Hindi naman ganun sa bahay. Mas masipag, mas malinis pa nga siya kaysa kay Mama. Kuwento ni Sir Ryan nang magkita sila ni Maylin. Napangiwi ang kanyang kaibigan. Grabe, nagugulat ako sa inyong dalawa. 8 years na kayong magkasintahan. Ngayon mo palang nalalaman na may mga ganyan pala siyang side. Alam mo naman, di ba? Although nasa iisang relasyon kami, busy kami sa kanya-kanyang career. Committed kami pero hindi lang sa relasyon namin umiikot ang mga mundo namin. Kaya nga tinatawag niyo kaming boring, hindi ba? Wala namang mali sa relasyon nila, hindi ba? Tumagal sila ni Dark kasi healthy relationship ang mayroon sila. Walang toxic na kahit anong pinag-awayan. Palagi silang kalmado at hindi rin nagkakaroon ng iba. Pero yung sinasabi mong nature ng mga lalaki, sambit ni Maylin at nangalumbaba pa. Hindi yun ganun, bestie. Kapag makalat at tamad talaga sa bahay, ganun talaga. Napanguso si Saraya. Pero masipag naman siya sa trabaho? Oo, sa trabaho. Pero sa bahay, kiss nga, hindi ba? Habang tumatagal napapansin mo yung mga bagay na hindi mo napapansin dati. Kasi nga nasa isang bubong na kayo at mas lumalabas ang ugali niya kapag ganun. Saka hello, paano magiging nature ng mga lalaki yon? Yung mga kapatid ko puro lalaki. Malilinis at masisipag ang mga yan sa bahay. Lalo na yung si Kuya Leandro, sobrang OC niyan. Palibhasa, doktor. Mahina na lang siyang natawa. Halata naman nga na sobrang malinis si Leandro. Nakakaasar lang talaga ang pag-uugali. Pero habang pauwi sa bahay ni Dark, hindi na talaga siya sigurado. Kapag naaalala niya kung paano ito sa bahay, unti-unting bumabalik sa isip niya ang usapan nila tungkol sa magiging buhay nila kapag kasal na. Kung pansamantala pa lang siyang nakatira roon, ay tila kusa nang napupunta sa kanya ang halos lahat ng gawaing bahay. Paano pa kaya kapag permanenteng magkasama na sila? At kung ngayon pa lang ay pagod na siyang pagsabayin ang trabaho at ang bahay, paano pa kung isang araw ay may batang kailangan ding alagaan? Hindi niya alam ang sagot. Hindi na talaga siya sigurado. Kasi parang sobrang petty naman na itapon niya ang 8 taon nilang pagsasama dahil lang doon. Baka isipin niyang mababaw ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko naman si Dark, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Sobrang nakaka-frustrate. Ngunit sa bawat araw na lumilipas sa bahay ni Dark, pakiramdam niya'y hindi lamang niya nakikilala ang lalaking pakakasalan niya. Unti-unti rin nakikilala ni Saraya ang babaeng maaring maging siya kapag pinili niyang manatili sa buhay na inaalok sa kanya ng mapapangasawa. Isang Sabado ng hapon, tahimik ang bahay. Nasa may lamesa si Saraya. Inaayos ang listahan ng mga kailangan niyang dalhin sa opisina kinabukasan. Naalala niya may dokumentong ipinadala ng HR sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Umakyat siya para kunin yon. Kaso, bago pa man siya makahanap ng folder, narinig niya ang pamilyar na boses ni Dark. Nasa kwarto nila ito at mukhang may kausap sa cellphone. Oo, engaged na kami ni Saraya. Nag-propose na ako. Ang tagal na rin kasi. Pre, congrats! Masayang sabi ng kaibigan ni Dark mula sa speaker ng cellphone. Mukhang settled ka na talaga. Kailan ang kasal? Sa susunod na taon siguro. Sagot ni Dark. Inaayos pa namin ang mga kailangan para sa kasal. Excited ka na? Bahagyang natawa si Dark. Okay lang. Yun ang kilala niyang Dark. Hindi talaga expressive. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi masaya. Muling nagsalita ang kaibigan nito. Pre, sa panahon ngayon, ang hirap bumuo ng pamilya. Lalo na kapag lalaki ka. Buti na lang, ikakasal ka na. Napatawa si Dark. Oo nga. Saka hindi naman mahirap. Kasi hati kami sa lahat niyan. Mas iniisip namin kung saan mas praktikal. Mas maganda na pareho kaming may trabaho at hindi yung aasa lang siya sa akin. 50-50 pa rin kami. Hindi naman pwedeng ako ang provider. Kahit pa magbuntis siya at magkaroon ng anak, it doesn't mean na hindi kami pantay sa pag-aambag kapag kasal na kami. Naramdaman niyang may malamig na dumaloy sa katawan niya. Alam na naman ni Saraya ang stand nito tungkol doon. Pero bakit parang mas malalang sampal ang sinabi ngayon ni Dark? Pagkatapos kunin ang folder na kailangan, bumaba na siya at muling umupo sa tapat ng lamesa. Natulala na lang siya saglit.
Hindi niya alam kung may tama pa ba talaga sa ginagawa niya. Kinagabihan, tahimik silang naghapunan. Paminsan-minsan ay may itinatanong si Dark tungkol sa trabaho. Sumasagot naman si Seraya. Pilit siyang umingiti. Nang matapos silang magligpit ng mesa, humarap siya kay Dark. Pwede ba tayong mag-usap? Napatingin ito sa kanya. Seryoso mo ah? Ano ba yun? Dark, gusto ko sanang ipagpaliban muna natin ang kasal. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Napaiwas siya ng tingin. Lalo pa at kanina niya pa inipon ang lakas ng loob na sabihin yon. Wag muna. Bakit? Gusto ko lang sana na mas maintindihan muna natin ang isa't isa. Kumunot ang noo ni Dark. Anong sabi mo, Seraya? 8 years na tayong magkarelasyon. Anong hindi mo pa naiintindihan sa akin at ano pang hindi ko naiintindihan sa'yo? May mga bagay kasi tayong hindi napag-uusapan pag-amin niya rito. Kapag bubuksan ko, it's either iniiwasan mo or dinidismiss mo. Para kung walang boses para sa future natin, gayong tayo namang dalawang bubuo, 'di ba? Umawang ang bibig ni Dark. Bahagya pang natawa, na parang hindi makapaniwala sa lahat ng sinasabi niya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng pagka-turn off. Hindi rin siya makapaniwala na may ganong ugali ang boyfriend niya sa loob ng 8 taon. O baka hindi niya lang masyadong napansin kasi hindi naman sinubok ng kahit ano ang kanilang relasyon. Pakiramdam ko magkaiba tayo ng expectation sa marriage. Hindi ko sinasabing ayaw na kitang pakasalan. Gusto ko lang sana na sigurado tayong dalawa sa pinapasok natin ngayon. Hindi kasi biro ang pag-aasawa, kaya gusto kong mag-isip-isip muna. Patuloy ni Seraya para kahit papaano ay maintindihan naman ni Dark ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Seraya, Napansin niyang unti-unting tumitigas ang ekspresyon ni Dark. tinanggap mong proposal ko. Masaya ka naman, hindi ba? Tapos ngayon, biglang ganito. Hindi ko naman biglang naramdaman to, Dark. Matagal na, simula nang mag-propose ka. Sa 8 years nating pagsasama, para ngayon lamang nag-sink in sa akin na marami pa akong bagay na hindi alam tungkol sa'yo. Ngayon lang tayo nagsimulang pag-usapan ng future. Napabuntong hininga si Dark at mataman siyang tiningnan. Bakit ganyan? Bigla ka nagbago. May ibang lalaki ka bang nagugustuhan? Parang may kumirot sa dibdib niya. Ha? Wala. Bakit mo naman iniisip yan? Ang akin lang may mga expectation tayo sa marriage na hindi magkatugma. Dark, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Nakikinig ako pero hindi ko maintindihan ang pinupunto mo. Seraya, simple lang ang lahat dati, di ba? Dahil hindi tayo nag-uusap tungkol dito. Exactly my point, Dark. Sinapo niya ang noo at pilit kumalma. Hindi natin pinag-uusapan sa loob ng 8 taon. Kaya ngayon pakiramdam ko ay nabibigla ako sa lahat ng to. Pakiramdam ko hindi ikaw ang boyfriend ko. Hindi ko maipaliwanag sa sarili ko kung bakit parang ngayon pa lang kita nakikilala. Halatang nainis na rin si Dark sa kanya. Pwede ba, Seraya? Diretsuhin mo na lang ako. Ayoko na hindi ka nakikinig sa akin, Dark. Ayoko ng mga bagay na gusto mo after marriage. Ayoko sa pananaw mo sa 50-50 na yan. Ayoko ng paulit-ulit mong pagdidismiss sa mga sinasabi ko sa future na gusto kong i-discuss sa'yo. Hindi ko alam kung umiiwas ka o talagang plano mo na lang kung anong gusto mong gawin. Pero kapag plano ko na, ayaw mo namang pakinggan. Nakita niyang natigilan si Dark habang namumula ang mga mata. Parang paiyak na ang binata habang nakatitig dito. Ganon din naman sa Seraya. Nangingilid na ang luha sa mga mata niya. Yun ang unang beses na nagtalo sila ng ganoon. At hindi niya akalain na ganon pala kabigat sa dibdib. Ano? May mali ba sa mga sinabi ko? Modern na ang panahon ngayon. Yung ibang lalaki 50-50 rin naman ang hatian ha. Katwiran pa ni Dark. Hindi talaga matanggap ang mga wala sa hulog nitong mga plano. I'm okay with that 50-50, Dark. Ang akin lang, bakit sa finances mo lang titingnan yan? You expect me to work tapos magiging ina ng mga anak mo and then gusto mong gumawa ng mga gawaing bahay? Anong tingin mo sa akin? Ha? Napailing si Dark. So anong gusto mo? Maging full-time housewife ka? Of course not. Kaya kong magtrabaho. Ang akin lang, iba ang tingin mo sa 50-50 na yan. Gusto mo ng fairness pero naiintindihan mo ba talaga kung anong patas? Hindi, Dark. Hindi gaya ng gusto mo ang gusto mo ng patas.
Gusto kong pag-usapan ng maayos pero hindi mo naman ako pinapakinggan. Iniiwasan mo pang mapag-usapan. Kaya huwag kang magtaka kung sasabog ako ng ganito. Napailing si Dark at bakas na ang inis sa mga mata. Hindi. Okay tayo kung plano kang masusunod. Hindi naman kailangang himayin lahat ng yun. Pero kasal ng pinag-uusapan natin. Mas kailangan nating pag-usapan. Paghabang buhay na desisyon ang ginagawa natin. Hindi pwedeng saka tayo magde-decide kapag nandyan na. Dark, magiging magulo kapag ganun. Napailing si Dark. Saraya, nag-overthink ka lang. Mahina siyang napatawa. Yun na naman ang sinabi nito. Parang kasalanan niya pa. Parang mali niya pa na mag-overthink sa mga bagay na pinapahalagahan niya. Sa tingin mo ba nag-overthink lang ako? Puno ng hinanakit na tanong ni Saraya. Saraya, tama na. Pinapalaki mo lang ang mga problemang wala pa. Kumuyom ang mga kamao niya. Wala pa pero pwedeng dumating. Darating at sa halip na maiwasan haharapin natin kasi nga sa halip na maghanda tayo sa future natin, nagiging ganito ka. Tapos anong gusto mo? Ako lang ang kumargo ng lahat ng bigat? Lahat ng gusto mo after marriage, sobrang unfair para sa akin. Yun ang hindi mo naiintindihan, Dark. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Dati ang katahimikang yon ang nagpapagaan ng pakiramdam niya. Pero hindi pala mabuti yon para sa kanilang dalawa. Tumayo si Dark at halatang pagod nang makinig sa kanya. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Hindi siya sumagot. Kaya umakyat na ito at naiwan siya sa sala. Napatingin si Saraya sa kanyang suot na engagement ring habang patuloy sa pagluha. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Hindi niya mapigilang titigan yon dahil sa saya. Ngayon, hindi niya halos magawang tingnan. Dahil sa bawat kislap, hindi na niya nakikita ang pangarap niyang kasal. Iniisip niya pa lang ang mga plano at gustong mangyari ni Dark. Parang sobrang nakakapagod na. Dahil sa nangyari, umalis na si Saraya sa bahay ni Dark. Okay na naman ang apartment na tinutuluyan niya kaya pwede na ulit siyang lumipat. Kahit na problemado, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Pero kapag wala nang ginagawa si Saraya, doon na niya naiisip ang mga naiwang problema. Bandang 5:00 ng hapon, nagkita sila ni Dark sa maliit na cafe. Doon sila madalas tumambay noong college pa sila. Nang makita siya nito ay tumango lamang. Pumasok silang dalawa at nag-order. Pagkatapos maihain ang inumin, si Saraya ang unang nagsalita. Salamat sa pagpunta. Saglit na umiwas ng tingin si Dark. Ano na ba ang gusto mong pag-usapan? Siguro naman, kalmado ka na ngayon. Naramdaman niyang nanlamig ang mga palad niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na red box mula sa bag. Ipinatong niya yon sa mesa. Kumunot ang noo ni Dark nang makita yon. Saraya, yan ang... Napapikit siya sandali. Pagmulat niya ay itinulak niya ang kahon palapit dito. Ibabalik ko na ang singsing. Ayoko nang matuloy ang kasal. May ingay naman siyang naririnig sa loob ng cafe. Pero hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya'y wala na siyang marinig. Parang silang dalawa lang ang tao sa buong mundo. Hindi agad ginalaw ni Dark ang kahon. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Nagbibiro ka ba? Umiling si Saraya. Hindi. Ilang beses ko nang pinag-isipan ito at gusto ko na talagang makipaghiwalay. Pakiramdam ko walang mangyayari sa ating dalawa. Mahal kita pero hindi ko gusto ang mga bagay na gusto mo kapag nagsama na tayo. Mapaklang tumawa si Dark at napatitig sa kahon. After 8 years, saka mo sasabihin sa akin yan. Wala akong nakikitang mali sa mga bagay na gusto kong mangyari. At yun na nga ang problema na hindi agad napansin ni Saraya noon. Selfish si Dark. Hindi nito hinahayaang magdesisyon din siya para sa kanilang relasyon. Silang dalawa ang nasa relationship. Pero pakiramdam niya, si Dark lang dapat ang masunod. Akala ni Saraya ay tahimik at healthy relationship ang mayroon sila. Pero nakatago pala sa katahimikan ang unti-unting nabubulok na pagsasama. Kaya pala kahit matagal na sila, sa halip na saya, boredom lang ang nararamdaman niya. Ngayon ko lang nakita ang mga bagay na matagal ko nang hindi pinapansin sa atin noon, sambit pa ni Saraya. Napailing si Dark. Hindi ko maintindihan. Hindi sapat ang dahilan mo.
Saraya, hindi pwedeng basta-basta ka umurong sa kasal. Ang tagal na natin, oh. Ano, itatapon mo na lang lahat ng pinagsamahan natin kasi hindi tayo magkasundo. Magkaiba tayo ng pananaw sa magiging buhay natin. Dark, hindi tayo magkasundo kasi hindi ka marunong makinig sa akin. Ako nakikinig ako in the best way I can para maintindihan kita. Pero ang mga bagay na gusto ko, inintindi mo ba? And I told you ang unfair mo sa 50-50 share na gusto mo sa relasyon nating dalawa. But you expect me na ako pa rin ang mag-aalaga sa mga bata at gagawa ng gawaing bahay? Alam kong ayaw mo lang tanggapin pero kahit saan tingnan luging-lugi ako. Yes, nature sa mga babae ang manganak at maging ina. Eh ikaw, nature din naman sa inyo ang maging provider, hindi ba? Subalit hindi ko giniit sa'yo tulad ng ginagawa mo sa akin. Because I know myself na hindi rin naman ako papayag na maging full-time housewife at walang sariling pera. Pero yung pagbubuntis panganganak, hindi yung nature ng babae lang. You should also consider 50-50 in that matter. Mali, dapat nga, yung 100% na kaya mo. Kasi hindi biro ang mga anak ng bata, Dark. Sana, alam mo yan. Umigting ang panga ni Dark. Halatang hindi pa rin matanggap ang sinasabi niya. Iniisip siguro nitong petty siya dahil sa mga ganoong dahilan. Pero kailan ba naging pettiness ang nararamdaman niya bilang isang babae na ipinagkakatiwala ang buhay sa isang lalaking hindi marunong makinig? Sa 8 taon, mahal na mahal ni Saraya si Dark. Wala yung duda. Sigurado rin na mahirap para sa kanya ang mag-move on. Pero ngayong matanda ni sila at papunta na sa buhay na mas mabigat, pakiramdam niya'y hindi na si Dark ang lalaki para sa kanya. Parang hindi ito ang lalaking kaya siyang samahan kapag naging mahirap na ang lahat. Huwag mo sanang isipin na iiwan kita dahil may iba na ako. Dagdag pa ni Saraya. Mahal kita but I'm sorry. Natatakot akong pakasalan ka. Natatakot ako sa magiging buhay natin. Napailing si Dark. Halatang disappointed na sa kanya. Sayang, 8 years. Sinayang mo. Nangilid ang mga luha ni Saraya. Masakit din para sa kanya. Kaya lang, nahihirapan kasi talaga siya na manatili kung ganon. 8 taon sila, pero walang saysay ang tagal ng pagsasama kung hindi na sila nagkakaunawaan. Hindi ko sinayang, mahina niyang sabi. Minahal kita ng totoo sa 8 taon, pero hindi sa parang pagmamahal para maging handa sa kasal. Wala na itong sinabi. Dahan-dahan itong kinuha ang maliit na kahon. Padabog itong umalis at iniwan siya roon. Saglit na natulala si Saraya. Nang tumulo na ang kanyang mga luha, napayuko na lang siya at pinunasan yon. Ano bang akala niya? Madaling itapon ng 8 taon na pinagsamahan namin? Pero ang hirap kasi talagang isipin ang future na parang hindi niya ako hinahayaang magdesisyon. Paglabas niya ng cafe, saka lang siya tuluyang napaiyak. Habang naglalakad sa may pathwalk, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya. Pakiramdam niya ay may naiwan siyang malaking bahagi ng sarili niya. 8 taon, hindi madaling kalimutan yon. Hindi madaling bitawan. Pero sa gitna ng sakit, parang gumana din dahil sa wakas ay nailabas niya na ang lahat ng mga bagay na kinikimkim niya. Oh, anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina nang umuwi siya sa bahay ng mga magulang. Sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilan ang paghikbi. Mama, nakipaghiwalay na po ako kay Dark. Hindi na po matutuloy ang kasal. Hindi na niya nagawang pigilan ang sarili. Yumakap siya rito ng mahigpit, parang batang naghahanap ng masasandalan. Masakit para sa kanya na ibinalik niya ang singsing. Hindi pala ganun kadaling putulin ang 8 taon na relasyon. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Anak, halika, maupo muna tayo. Mabuti at dito ka pumunta. Ikaw pa naman sa lahat ng anak namin na pipilitin ang sariling maging matatag kahit hindi naman nakaya. Mula sa sala, lumabas din ang kanyang ama matapos marinig ang usapan. Ano ang nangyari? Umupo silang 3 sa sofa. Hindi agad nakapagsalita si Saraya. Pinahid muna niya ang mga luha sa pisngi bago huminga ng malalim. Binalik ko na po ang engagement ring. Sinabi ko kay Dark na ayoko nang matuloy ang kasal. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Ilang buwan na lamang sana ay ikakasal na sila.
Ang dami ng nakakaalam at naghihintay. At ngayon, wala na ang lahat. Muling nagsalita ang kanyang ama at humalukip-kip. Sigurado ka ba sa naging desisyon mo, anak? Hindi kita tinatanong para pigilan ka. Gusto ko lang malaman kung pinag-isipan mo talaga ito. 8 taon din ang pinagsamahan ninyo. Kasi bakit ba kayo umabot sa ganito? Ano, nagloko na? Napayuko si Seraya. Masakit pa ring ulitin at ayaw niya na sanang ilabas ang mga issue nila ng dating boyfriend. Pero alam niyang kailangan niya ring sabihin sa mga magulang niya ang buong katotohanan. Hindi naman po siya nagloko, Papa. Wala pong third party. Hindi rin po kami nagkasawaan dahil may ibang tao. Ako po ang umurong sa kasal. Ako ang nagsabing hindi ko na kayang ituloy. At alam kong ako ang lalabas na masama sa paningin ng iba. Pero hindi ko na po talaga kayang magsinungaling sa sarili ko, Papa. Tahimik na nakinig ang dalawa. Nagpatuloy naman si Seraya kahit nanginginig ang boses. Akala ko po kasi dati, sapat na ang mahal namin ng isa't isa. Akala ko po, habang tumatagal kami, ibig sabihin po, compatible kami. Pero nung pinag-uusapan na namin ang magiging buhay pagkatapos ng kasal, saka ko lang napansin na magkaiba po talaga kami ng gusto. Hindi lang po isang bagay ang hindi namin mapagkasunduan. Marami pala. At habang tumatagal ang usapan namin, mas lalo kong nararamdamang hindi niya ako pinakikinggan. Napabuntong hininga siya. Naalala na naman niya ang lahat ng pagtatalo nila. Gusto niya yung sarilinin na lang. Pero gusto niya ring maghanap ng kakampi. Isa pa, ang mga magulang naman niya ang sasabihan niya. Hinding-hindi manghuhusga ang mga ito sa kanya. Gusto niya ng 50-50 kami sa lahat ng gastusin. Wala naman pong problema ron kung hanggang doon lang. Pero gusto niya rin na ako pa rin ang halos gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ako mag-aalaga sa magiging anak namin. Ako ang magbubuntis, ako ang manganganak. Tapos sasabihin niyang patas pa rin daw yon dahil hati kami sa bills. Hindi ko po talaga maintindihan kung paano naging patas yon. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Aba hindi naman tama yon. Iba ang hirap ng babae kapag nanganganak. Napailing ang kanyang ama. Ano ba naman yan si Dark? 8 taon kayo. Halos anak na ang turing namin. Bakit biglang naging ganyan? Hindi niya rin naman alam. Nagulat nga si Seraya sa mga disposisyon sa buhay ng matagal niyang boyfriend. Pakiramdam niya, naglaan ng Diyos ng isang maikling panahon para makita niya ang lahat ng yon. Tumayo ang kanyang ama at napasandig sa may pintuan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Okay na may ambag din sa gastusin sa bahay ang babae. Pero wala na dapat kwentahan. Automatic na dapat na lalaki ang mag-provide kasi sa pamilya, kahit saan patingnan, mas maraming hirap ang babae. Tumulo ang luha ni Seraya. Hindi siya nagkamali. Kaya talaga siyang unawain ng kanyang mga magulang. Lumaki siyang ganoon ang kinalakihang tahanan. Ang papa niya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. May negosyo naman ang kanyang ina. Pero ang papa nila mas naglalabas ng effort sa lahat ng bagay. At kinikwento ng mga ate niya na alagang-alaga ang mama nila ng kanilang papa noong nagbubuntis ito. Nakita naman niya yon kasi kahit ang mabuntis na ang ate niya, nandyan pa rin ang papa nila para umalalay sa lahat ng pangangailangan ng kanyang ate noong buntis ito. Kaya nang malaman niya ang mga gusto ni Dark, talagang hindi niya kayang tagalan. Nahihirapan si Seraya na isipin na ganoon ang magiging trato nito sa kanya kapag mag-asawa na sila. Muling nagpatuloy si Seraya. Sinubukan ko pong ipaliwanag sa kanya ng maraming beses. Hindi naman po ako humihingi na siya lang ang gagastos. Hindi rin naman po ako papayag na maging housewife lang habang buhay. Ang gusto ko lang sana, partner kami sa lahat ng bagay. Hindi yung kapag convenience niya ang pinag-uusapan, sakalang 50-50. Pero kapag hirap ng babae ang usapan, parang obligasyon ko na lang yon dahil babae ako. Pakiramdam ko po, hindi niya naiisip kung ano ba talaga ang buhay pagkatapos ng kasal. Parang ang nasa isip niya lang, basta ikasal kami. Pero paano pagkatapos, kapag may mga anak na? Kapag napagod po ako, kapag pareho kaming stress, kapag may problema sa pera, kapag may kailangan magsakripisyo, hindi po namin napag-uusapan ng maayos ang mga ganong bagay kasi ayaw niya naman pong pag-usapan. Tahimik na tumango ang kanyang ama. Samantalang marahan namang hinaplos ng mama niya ang kanyang likod.
Pinunasan muli ni Saraya ang mga luha. Nung tumira rin po ako ng ilang buwan sa bahay niya, mas nakilala ko pa siya. Doon ko nakita ang ugali niya kapag nasa loob na ng bahay. Hindi naman po siya masamang tao. Mabait pa rin siya. Mahal niya ako. Pero napansin kong gusto niyang siya lagi ang nasusunod. Kapag may gusto akong sabihin, parang pinapakinggan niya lang ako para matapos ang usapan. Hindi para maintindihan ako. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. 8 taon kaming naging masaya. O baka akala ko lang masaya kami. Lagi pang sinasabi ng iba na boring daw ang relasyon namin. Kahit sina ate, mama, yun ang sinasabi. Wala po kasi kaming drama. Wala kaming selosan. Wala kaming hiwalayan sa loob ng 8 taon na yon. Pero isang malaking pagtatalo lang pala, bumigay na agad ako. Minsan, naiisip ko po tuloy kung unfair ba ako. Baka ako ang mali. Baka hindi ko lang siya binigyan ng sapat na pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Baka nga siya ang problema. Baka masyado lang siyang natakot. Napahawak sa kamay niya ang kanyang ina. Anak, pakinggan mo ako. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang unang umurong, ikaw na agad ang may kasalanan. Kung hindi pareho ang direksyon ninyo, bakit papipilitin? At walang masama sa pag-amin na natatakot ka kung alam mong habang buhay ang kapalit ng maling desisyon. Hindi ka selfish dahil pinili mong maging tapat sa nararamdaman mo bago pa kayo ikasal. Napaluhan na naman si Saraya. Lumapit muli ang papa niya at umupo sa kanyang tabi. Alam mo, anak, maraming tao ang nananatili sa relasyon dahil lang matagal na sila. Maraming magpapakasal dahil nahihiya ng umatras. Maraming pipiliing tiisin ang buong buhay nila dahil natatakot silang magsimula ulit. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama na rin ang gawin mo yun. Mas mabuti nang masaktan kayo ngayon kaysa habang buhay kayong magsisihan pagkatapos ninyong maikasal. Hindi naman reward ang kasal sa matagal na relasyon ng magkasintahan, anak. Hindi rin sukatan ng pagmamahal ang haba ng pinagsamahan. Responsibilidad ang gusto ninyong pasukin. Kung bago pa lang kayo ikasal ay pakiramdam mo ng hindi ka ligtas na magsalita at hindi ka naririnig. Paano kapag legal na kayong mag-asawa? Para sa akin, tama ang ginawa mo, Saraya. Kung hindi ka masaya at alam mong hindi yun ang buhay na gusto mo, tama lang na umatras ka habang may pagkakataon pa. Lumipas ang ilang araw matapos ang tuluyan nilang paghihiwalay. At gaya ng inaasahan ni Saraya, wala nang sumunod na pag-uusap sa pagitan nila ni Dark. Hindi na ito tumawag, hindi na rin siya nag-message. Sa isang banda, yun na rin ang mas mabuti. Wala na rin naman silang dapat pag-usapan matapos niyang ibalik ang engagement ring. Nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Nasabi na rin ni Dark ang lahat ng nararamdaman nito. Kahit masakit, yun na marahil ang pinakatahimik na paraan para tuluyan ng tapusin ang 8 taon na relasyon. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nagtagal. Isang umaga, habang naghahanda siyang pumasok sa trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Akala niya'y notification lamang mula sa opisina. Pagtingin niya sa screen, medyo nagulat siya na may mensahe mula sa kapatid ni Dark. Hindi namin nakalaing ikaw palang sisira sa buhay ng kapatid ko. 8 years kayong magkasama tapos iiwan mo lang? Ang kapal naman ng mukha mo. Sinayang mo ang panahon niya. Sana sinabi mo na lang noon pa kung aatras ka rin pala. Napaka-selfish mo. Message ni Adeline. Natigilan si Saraya. Teka, bakit parang ako pang masama? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Hindi pa man siya nakaka-recover, may isa na namang notification. Hindi ka pala deserving maging parte ng pamilya namin. Mabait ang kapatid ko sa'yo pero sinaklian mo ng panloloko. Nakakahiya ka. Napakurap si Saraya. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Ano bang pinarating ni Dark sa kanila? Hindi ako manloloko. Huminga siya ng malalim. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili. Pero para saan pa? Hiwalay na sila ni Dark. Isa pa, pamilya yun ni Dark, kaya natural na lang na dating nobyo niya ang kakampihan ng side ng mga ito. Sinubukan niyang huwag pansinin, pero makalipas lamang ang ilang minuto ay may panibagong message. Ngayon naman, mula mismo sa nanay ni Dark. Si Tita Beth. Saraya, hindi kita inasahang magiging ganito. Tinuring kitang anak sa loob ng 8 taon.
Pinapasok ka namin sa bahay. Tinanggap ka namin. Tapos ganito lang ang igaganti mo. Kaunting hindi nyo lang napagkasunduan, sisirain mo na ang lahat. Hindi ba pwedeng mag-adjust ka rin? May ibang lalaki ka na siguro. Nanginginig ang mga kamay ni Saraya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga mensahe. Bawat salita ay unti-unting tumutusok sa puso niya. Mahirap marinig na siya ang kontrabida sa kwento ng ibang tao. Gusto niyang dumepensa, pero ayaw niyang lumala ang gulo. Hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi ba nila naisip na nasasaktan din ako? Hindi ba nila naisip na 8 taon ko ding minahal si Dark? Pero hindi naman nila alam yon. Kasi mukhang ibang pinarating ni Dark sa pamilya niya. Sa kwentong yon, siya ang kontrabida. Samantalang si Dark ang biktima. Kaya nilagay na lang niya sa blacklist ang mga ito. Hanggang wala nang natira. Hindi niya kailangan ang mensahe ng mga ito. Kung iisipin nilang wala akong respeto, sige, bulog niya sa sarili. Pero paano naman ang respeto nila sa akin? Hindi niya kailanman minura ang pamilya ni Dark. Hindi niya sinagot, pinahiya, o pinagsalitaan ng kahit ano ang mga ito. Hindi rin naging bastos ang mga magulang niya sa dating nobyo niya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nangingialam pa ng ganoon ang mga ito sa kanila ni Dark. Pagsapit ng gabi, hindi na niya kinaya. Hindi niya kayang sabihin sa mga magulang ang problemang yon. Kaya sa best friend niya na lang siya magbabahagi ng sama ng loob. Napasinghot si Saraya habang umiiyak na nagkukwento. May mga message sa akin, mga kapatid ni Dark, pati yung mami niya. Ang haba ng mga sinabi nila. Ako raw ang sumira sa buhay ni Dark. Ako raw ang selfish. Ako raw ang manloloko. Hindi ko naman sila sinagot. Blinak ko na lang silang lahat. Nakakainis kasi. Napasimangot si Maylin. Tama lang yun. Ano, seryoso ba sila? Talagang nagawa nilang i-message ka pagkatapos ng lahat? Hindi ba nila naisip na ikaw rin ang nasasaktan? Napaka-unfair naman yan. Kapal talaga ng mukha nila para ikaw pang palabasing masama. Napapikit si Saraya. Si Dark din yata ang nagsabi sa kanila. Ibang version ng kwento niya. Paano? Tamang hinala na may lalaki raw akong iba. Kaya ganun daw ako. Ang problema naman talaga, yung mga plano niya para sa aming dalawa na ayoko. Naiiyak na lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun sila. Hindi ko naman binastos si Dark. Hindi ko naman siya niloko. Hindi ko rin naman ipinahiya ang pamilya nila. Tahimik lang akong umalis. Tahimik lang akong nakipaghiwalay. Pero bakit parang ako pa rin ang may pinakamalaking kasalanan? Napairap si Maylin at halatang naiinis din. Ay nako, may ganyan pala na ugaling ex-boyfriend mo. Mabuti na lang naghiwalay kayo. Feeling victim? Hindi man lang nila inalam ang side mo. Hindi ka man lang tinanong kung bakit mo ginawa yun. Diretsong husga agad. Diretsong paninisi ka agad, no? Para bang wala kang 8 taong ibinigay sa relasyon ninyo. Excuse me, kung titingnan mas dehado ka, no? Nabilanggo ka sa relationship ninyo na parang walang usad. Hindi ka man lang nakapag-explore. Napaluhan na naman sa Saraya. Iniisip ko tuloy kung mali ba talaga ako. Kung dapat ba talagang tiniis ko na lang. Baka kung nag-adjust ako, baka naging okay rin kami ni Dark. Kasi mahal ko naman talaga siya. Kaya lang yun nga, pakiramdam ko, hindi naman kami magiging masaya. Agad tumutol si Maylin. Huwag mong iisipin yan, Saraya. Hayaan mo ng Dark na yan. Marami pa diyang ibang lalaki na mas deserve ka. Ilang beses mong sinabi sa akin na natatakot ka sa magiging buhay niyo kapag kasal na kayo. Hindi mo ginawang desisyong yan sa isang gabi lang. Napahikbi ng kaunti si Saraya. Yumakap na lang siya sa kanyang best friend. Comfort person niya talaga ito simula mga bata pa sila. Hindi niya gustong magalit sa pamilya ni Dark. Marami rin naman silang masasayang alaala. Tinanggap niya ang mga ito noon. Kapag may okasyon, palagi siyang sinasama. Ngunit ngayon, tila burado na ang lahat ng yon. Sa isang iglap, naging estranghero siyang madaling husgahan. Ang sakit lang, Maylin, mahina niyang sabi. Parang wala pala akong naging halaga sa kanila. Isang desisyon lang masama na agad akong tao. Hindi nasusukat ang pagkatao mo sa opinyon ng mga taong galit sa'yo, Saraya. Hayaan mo silang isipin ang gusto nilang isipin kung yun ang magpapagaan ng loob nila. Ang importante, alam mo kung bakit mo ginawang desisyong yon. At alam ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo ang buong kwento. Hindi mo kailangan ubusin ang sarili mo para baguhin ang isip ng mga taong ayaw naman makinig.
Tipid na lang na napangiti si Soraya kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Minsan talagang naiisip niya pa rin si Dark. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang bigat. Mas naging abala si Soraya sa trabaho. Halos lahat ng oras niya ay inilaan niya sa opisina. Mas naging dedicated siya sa trabaho at naghabol sa self-improvement na gusto niya. Isang umaga, ipinatawag siya ng manager sa opisina. Congratulations, Soraya! Napakurap siya. Po? Para saan po? Inaprubahan na ng management ang promotion mo. Matagal ka naming minomonitor at consistent ang performance mo. Napangiti siya ng sobrang tamis. Maraming salamat po. Paglabas niya ng opisina, napatigil siya sa hallway. Naluluha siya sa sobrang saya. Lumipat siya sa mas maayos na kondo. Habang inaayos niya ang mga gamit niya, napatingin siya sa malaking salamin. Sa dami ng ginagawa niya para sa sarili, unti-unti siyang nakakabangon sa 8 taon nila ni Dark na pinakawalan niya. Hanggang sa hindi niya namalayan, 1 taon na pala ang lumipas. Bakit hindi na lang kayong dalawa ni Kuya Leandro? Tanong ni Maylin sa kanya. Halos mabilaukan si Soraya sa iniinom niyang juice. Napatawa si Maylin. Ayan na naman sila. Reklamo ng kapatid ng kanyang best friend. Sa kabilang bahagi ng dining table, nakaupo si Leandro habang kumakain ng fried chicken. Ano na naman? Tumaas ang mga kilay ni Maylin. Pareho naman kayong single. Matagal na kayong makakilala. Kayo na lang. Nagkatinginan silang dalawa ni Leandro. Napailing ito. Napailing din si Soraya. Sobrang labo na maging sila. Hindi magiging payapa ang buhay, gayong aso at pusa ang turingan nilang dalawa. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, namalaya na lang ni Soraya na nagiging malapit na sila sa isa't isa ni Leandro. Nandun pa rin ang mga nakakapikon na asara nila, pero paunti-unti na ring humuhupa. Kung ikaw na nga lang kaya, tanong ni Leandro habang nakatitig sa kanya. Magpapaligaw ka ba? Ako, wala sa akin yung 50-50 na yan. Magpapa-under ako, basta reasonable kang klase ng asawa. Hindi ka nalugi sa akin. Pogi ako, doktor, tapos masarap pa. Umasim ang mukha ni Soraya nang marinig yon. Hindi niya sineryoso, lalo pa at tumawa si Leandro pagkatapos yung sabihin. Pero ang baliw na si Leandro, nagdala ng mga bulaklak para sa kanya. Sa mismong araw pa talaga na may reunion ang pamilya niya. Kaya sa pagkakataong yon, alam na ni Soraya na seryoso talaga ito. Hindi naman siya mahirap ligawan. May tiwala rin siya kay Leandro. Kaya kalaunan ay sinagot niya na rin ito. At nang magpakasal, wala na talagang naging problema si Soraya. Namalaya niya na lang, lumipas na ang 5 taon. Masaya siya sa buhay, hindi stress at alagang-alaga ng asawa niya. May bilang din ang mga desisyon niya sa pagsasama nila ni Leandro. Isang Sabado ng hapon, nakaupo si Soraya sa bench sa loob ng mall habang naghihintay sa asawa niyang si Leandro na hinahanap ang sapatos ng anak nila. Nahulog ba naman kasi at hindi nila napansin habang namamasyal. May ngiti sa labi niya habang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Hanggang sa may isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Dark? Kasama nito ang asawa at 2 maliliit na bata. Hindi siya nakita ng mga ito. Napansin niyang umiiyak ang isa sa mga bata. Ang isa naman ay pilit na tumatakbo palayo. Halatang pagod na pagod ang asawa ni Dark. Magulo ang buhok nito at may malalalim na eye bags. Halos hindi na nito malaman kung sino ang uunahin. Anak, teka! Bulalas ng asawa ni Dark. Napatingin siya kay Dark. Inaasahan niyang lalapit ito, tutulong, kakargahin ng isa, o kahit pakalmahin man lang ang isa pang anak. Ngunit sa halip, may sinabi lang ito sa asawa. Hindi niya narinig kung ano yon, pero halatang iritable ito. Pagkatapos ay tumalikod na si Dark. Basta na lang iniwan ang mag-iina nito. Ano to? Parang pinakita sa akin bigla ang magiging buhay ko dati. Kung nanatili ako sa kanya, magiging katulad kaya ako ng asawa niya? Hindi siya natuwa. Hindi rin siya nakaramdam ng tagumpay. Nalungkot siya para sa napangasawa ni Dark. Akala niya pa naman maraming na-realize si Dark pagkatapos ng mga sinabi niya noon. Bigla niyang naramdaman ang isang malambot na halik sa pisngi.
Napalingon si Soraya. Mama! Masayang tumawa ang 2 taong gulang na si Natalie habang karga ni Leandro. Napangiti si Soraya. Hello, baby. Ano, nahanap ng sapatos mo? Tumawa ang asawa niya. Oo, nakita na. Sinipa pala ng anak mo dun sa may paso. Ang kulit. Mahina siyang tumawa at nagpadala na sa hawak ni Leandro. Nagpatuloy sila sa paglalakad para maghanap ng restaurant na may sinigang. Yun kasi ang favorite ni Natalie. Mabuti na lang nanindigan si Soraya sa mga bagay na gusto niya. Dahil ang taong tunay na gustong makasama siya habang buhay ay hindi lang hihilinging mahalin niya, kundi siguraduhin din na magiging ligtas, payapa at masayang buhay na bubuuin nila ng magkasama. Ipinaparating ng kwentong ito na hindi lahat ng tamang desisyon ay masaya at hindi lahat ng masakit na desisyon ay mali. Minsan kailangan nating huminto at tanungin ang sarili kung ang landas na tinatahak natin ay magdadala ba sa atin ng kapayapaan o ng habang buhay na pagsisisi. Ang pagmamahal ay mahalaga, ngunit mas tumitibay ito kapag may paggalang, pagkakaunawaan at parehong handang magdala ng responsibilidad. Huwag matakot piliin ang sarili kapag alam mong unti-unti ka nang nawawala. Dahil sa tamang panahon, mapapatunayan mong ang kapayapaan ng puso ay hindi kailanman maling piliin. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.